Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marlon Poge, shoutout kay Isagani Abelia. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bumaba ang boses. Ang isang madilim na anino, tulad ng kidlat, ay direktang dumating, na nagdadala ng potensyal na pagsira sa langit at lupa, niyanig ang buong madla. Nang makita ito, kahit na ang mas maraming miyembro ng pamilya Zhou ay isa-isang natakot. Anong klaseng ghost power ito? Malakas para masuffocate. Bagamat alam niya na ang Aaron ay may kakayahan, at ang pamilya Zhou ay nakagawa na ng maraming hakbang, nanginginig pa rin siya nang makita niya ang pagbabago ng taong ito. This guy, what the hell? Bakit ang lakas ng hininga? Tao pa ba? Aaron, mga tao ay hindi pa dumating, Zhou ng ilang mga masters ay natakot, ang ilang mga tao ay mas pagsibol retreat. Mamatay para sa akin. Sa isang dagandong, ang Aaron ay bumaba na may dalang palakol, at ang buwan ay sumambulat sa parehong oras, tulad ng isang dragon na nagwawalis sa karamihan. Boom! Bumaba mula sa langit ang palakol ni Pango. Ang 100 metrong kapal ng pader ng lungsod ay matigas sa ilalim ng isang palakol at direktang pinutol at sinabog hanggang 10-10 metro. Niyanig pa ng marahas na pagsabog ang buong pader ng lungsod. Ang gulong ng buwan ng apoy sa langit ay parang dragon ng apoy. Tumawid ito sa patayong pendulum. Kung saan ito dumaan, ito ay nababalot ng apoy at kidlat, na nagdulot ng hindi mabilang na pagkamatay at pinsala. Ang pangkat ng mga eksperto ni Zhou, maging ang pares ni Aaron, ay hindi magkatugma. Sa oras na ito, sila ay nasa gulo at pagod na sa pagharap dito. Sa sarili mong lakas, gusto mong lumaban sa pamilya kong Washizo. Masyado kang mayabang. Galit na tinadyakan ng matandang nakaputi ang paa at diretsyong inilabas ang buong katawan. Sa likod niya, 12 ng Zhou Masters din ang nagpatatag ng kanilang mga katawan at agad na sumama upang palibutan ang Aaron. Para mamatay. Boom! Ang gininto ang liwanag sa katawan ni Aaron ay nakakalat, at ang gininto ang liwanag sa buong katawan niya ay direktang nakakalat, tulad ng isang Diyos na Buddha. Ang kanyang pilak na buhok ay tumaas ng walang hangin at umindayog. Gusto kong magsakripisyo ka sa langit. Voice isang pagkahulog. Aaron, kamay Pango, palakol direkta upang patayin ang lumang tao sa puti. Wuxiang Divine Skill, Taisho Divine Step at Tianyin Skill. Gumagalaw sila gamit ang kaliwang kamay at umaatake gamit ang kanang kamay. Sila ay mabilis at makapangyarihan. Ang matandang nakaputi ay hindi pa nakakita ng ganoong kabanggas na pag-atake. Mabilis siyang tumugon sa labanan sa pamamagitan ng kanyang lakas ng takot sa simula ng 8 kaparangan. Ngunit hindi nagtagal, nalaman niyang mali ito. Ang Aaron ay umaatake lamang ngunit hindi nagtatanggol, na ginagawang napakabangis ng kanyang pag-atake. Napamura at pumalakpak ang matandang nakaputi. Akala niya tapos na ang Aaron, pero hindi niya alam kung gaano siya nasaktan nang aipakpak niya ang kamay niya sa bakal na plato. Ngunit hinampos siya ng Aaron gamit ang kanyang backhand sa oras na ito, at labis niyang sinaktan ang sarili niya. Kakaiba ang lalaking ito. Mag-ingat ka. Ang matandang nakaputi ay binugbog pabalik ng ilang metro ni Hansanya, at napasigaw siya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maliit ako, nanay mo. Sa sobrang galit, direktang inatake ni Aaron ang matandang nakaputi. Gusto mo bang huminga?
Depende kung papayag ako o hindi. Sa sandaling bumagsak ang boses, isang gintong liwanag at isang figurang nakaputi ang biglang sumugod muli. Bang! Nanginginig ang langit. Ang dalawang Panginoon ay nag-aaway sa isa't isa, at ang apoy ay nasa lahat ng dako. Mula sa langit hanggang sa langit, mula sa langit hanggang sa kawalan, sa kalangitan, kidlat at kulog, ang langit na antay-Buda ay napunit, at bababa sa anumang oras. Sa gitna ng himpapawid, hindi umalis ang dalawa. Ang Aaron ay napakatapang. Sinamantala din ng matandang nakaputi ang pagkakataon na hindi ipinagtanggol ni Aaron at sinubukang talunin si Aaron sa kanyang sariling nakamamatay na atake. Sa ibaba, palaging binibigyang pansin ng mga eksperto ng pamilya Zhou ang labanan sa itaas. Kapag mayroon silang pagkakataon, agad nilang ilalabas ang pag-atake at tutulungan ang matandang nakaputi sa malayo. Ngunit malinaw naman, walang ganoong mga pagkakataon. Sa ilalim ng Taisho Shenbu, ang paraan ng katawan ng Aaron ay mali. Minsan ay malayo siya sa matandang nakaputi, at minsan ay bigla itong umaaway. Kahit isang grupo ng mga tao ang gustong tumulong sa kanya, natatakot silang masaktan ang matandang nakaputi. Ngayon, pwede ka nang mamatay. Aaron biglang mabangis na desdén ng isang ngiti, nakatingin sa kanang braso na naputol ng sugat ng matanda, gintong dugo DC, ang susunod na segundo. 3,000 biglang kaliwang kamay mabangis pumalakpak kanang kamay, isang instant dugo ay pumalakpak sa hindi mabilang na ulan ng dugo, straight bang puting damit matandang lalaki. Sa pagmamadali, hinaranggan lang siya ng matandang nakaputi gamit ang kanyang mga damit. Ngunit ito, malinaw naman, ay magbabayad sa kanya ng napakabigat na presyo. At ang mga hindi hamarang sa pagulan ng dugo, ngunit sa oras na ito at pababa, diretsong basagin ang mga eksperto ng Zujie sa ibaba. Kapag nabasa ang dugo, maraming mukha o katawan ang nabahiran ng ilang patak ng dugo. Nang makita niya na ang dugo ni Aaron ay ginintoang, isang grupo ng mga executive ang tuluyang bumitaw. Si Elder Tian Siang ay talagang modelo ng ating henerasyon. Haha, ilang beses pa lang, nasugatan niya ang Aaron. Haha, mysterious man daw si Aaron. Nakakapagtaka. Sa tingin ko, ganun lang. Kahit na ang tuktok ng Kishan ay isang dalubhasa sa martial arts competition, ang batang lalaki ay napakatalino dito, ngunit ang taong hindi pumunta sa tuktok ng Kishan ay hindi nangangahulugan na siya ay hindi isang dalubhasa. Ang mundo sa lahat ng direksyon ay napakalaki, at nakayukong tigre, nakatagong dragon kung nagkataon, may nakatagong dragon sa aming pamilyang Zhou. Maraming mga masters ng pamilya Zhou ang napuno na ng saya, kaya kinailangan nilang uminom para magdiwang. Aaron, may maling pangalan ang alon. Sa gitna ng langit, matapos harangin ang dugo, hinamak ng matandang nakaputi na ilagay ang puting damit sa paraan ng paghamak, kilala mo ba ako? 3,000 ay hindi rin umaatake, sa oras na ito ay malumanay na huminto ang katawan, nakakatawang tingnan ang matanda na nakaputi. As far as Aaron is concerned, isa lang siyang bangkay sa ngayon. Natural, wala siyang interes sa umaatake ulit, sa tingin mo ba wala kaming gagawing anumang paghahanda tungkol sa iyong ngiti? Tunay na tumanggo si Han Sanchen na nakangiti, totoo na ang pagkilala lamang sa iyong sarili at sa iyong kaaway ang maaaring manalo ng 100 laban, ngunit ang tanong, kilala mo ba talaga ako? Kung mayroong anumang paglihis, ano ang dapat nating gawin? Gayunpaman, ang sagot na ito, natatakot ako na maaari mo lamang itong matikman ng dahan-dahan sa iyong susunod na buhay. With that, si Aaron ay kumaway at nagpaalam. Anuman ang sinabi ng matanda sa white, tumalikod siya at direktang lumipad pababa sa dingding. Galit na nanlilisik ang matandang nakaputi. Nandito pa rin siya. Kailangang umalis muna kahit ano ang hindi niya narinig. Ngunit gusto lang niyang habulin si Aaron, ngunit ang kanyang katawan ay ganap na wala sa kontrol. Subconsciously tumingin sa ibaba, ang kanyang mga mata ay napuno ng lahat ng uri ng mga butas ng dugo. Ang mga butas na iyon, kitang-kita pa niya ang langit sa likuran niya. Ito. Napatingin ang matandang nakaputi sa butas ng dugo sa kanyang katawan. Kailan ito nangyari? Bigla siyang nagulat, dugo. Dahil sa ayaw niyang mga mata, biglang bumagsak ang katawan niya mula sa ere. Ang mga eksperto sa lupa ay masaya, bigla na lang maraming namatay bigla, bago sila naaninag, narinig nila na ang mga matatanda ay nahulog mula sa langit, ang mga namatay ay patay, ngunit ang mga nabubuhay ay natakot din. Sa oras na ito,
Ang Aaron ay bumulusok na sa lungsod ng Flint, ang pagpatay sa mga taong Chi ay parang pagpatay sa mga demonyo. Kung wala ang mga tanikala ng mga eksperto sa harapan, ang Aaron ay parang leon na sumusugod sa mga tupa. Kahit na pagkatapos na sumiklab ang digmaan sa Washicheng, hindi mabilang na mga elite na sundalo ang idinagdag upang sumuporta, ngunit para sa Aaron, ito lamang ang pulbos sa pagitan ng mga bala at ngiti. Si Boom Aaron, na may dalang moonwheel ng Skyfire, ay binomba ang Skyfire gamit ang kanyang kaliwang kamay at ikinapit ang moonwheel gamit ang kanyang kanang kamay. Kung saan siya dumaan, ang mga tao ay nahulog na parang damo at walang buhay sa lupa. Sa ang lungsod, may mga apoy sa lahat ng dako, na may mga lilang ilaw sa paligid, mga bangkay sa lahat ng dako, at mga ilog ng dugo. Mahirap labanan ang Aaron sa mga ito, ngunit sa oras na ito, tulad ng general ng Purgatorio, umiyak, sa lahat ng dako, dugo, tulad ng isang masamang Diyos ang napatay at nasugatan, at higit sa 1,000 eksperto ang kalahating kapansanan sa oras na ito, si Aaron, na nagniningning ng ginto, ay natatakpan din ng duguhan na yan, o papatayin ko ang iyong buong lungsod. Voice A Fall, isang palakol sa ilalim ng Thunderbolt. Boom! Daan-daang tao ang namatay sa ilalim ng liwanag ng palakol, at kalahating metrong lalim na gully ang naiwan sa 100 metrong kalye. Shock! Kahit na marami pa ring mga sundalo sa Flint City, walang nang-ahas na gumalaw sa oras na ito. Tumigil ka nga, may galit na sigaw. Sa sumunod na segundo, libu-libong sundalo ang mabilis na pumila, at isang grupo ng mga eksperto ang lumabas sa ilalim ng pamumuno ng ilang nasa katanghaliang gulang na mga tao. Sa tuktok ng karamihan, ang pinuno ng Flint City, Zhu Jiezo at Zhou Kaishan ang pinakanamumukod-tangi, ang iyong karangalan ay Aaron. Wala akong awa yan sayo. Bakit mo papasok sa lungsod ko at papatayin ako, malamig na sabi ni Zhou Kaishan. Kalahati ng lungsod ng Flint ay nasa ilalim ng apoy. Ang mga tao ay tumatakas at ang mga sundalo ay pawang sira. Bilang Panginoon ng lungsod, paano siya mabubuhay? Ibigay mo si Ivory at ang iba pa. Ililigtas kita ng buhay ng isang aso. Malamig ang mukha ni Aaron. Aaron, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi kita naabutan sa Flint. Galit na uminom si Zhou Kaishan, ngunit kitang-kita na ang isang flash ng pagmamadali sa kanyang mga mata ay nagtaksil sa kanya ng malalim. Hindi ba? Aaron masamang ngiti, bilang sa isang kidlat, ang susunod na segundo, ay direktang lumitaw sa harap ng Zhou Kaishan. Bilang pinuno ng lungsod, hindi masama ang paglilinang ni Zhou Kaishan. Halos sa sandaling lumitaw ang Aaron sa kanyang harapan, umalis na siya. Boom! Hindi huminto ang Aaron. Mabangis niyang binilisan at pinunit ang isang malaking puwang sa porma sayon ng tsende sa likod ni Zhou Kaishan. Anong klaseng pervert ito? Nagkaroon ng isang kakilakilabot na sigaw. Hindi, pumunta siya sa bahay ng Panginoon. Ang isa pang tao sa tabi ni Zhou Kaishan ay bigla ring naaninag ito. Agad na nakaramdam ng sikip si Zhou Kaishan, iwinagayway ang kanyang kamay at nagmamadaling pumunta sa mansyon ng City Master kasama ang lahat ng tao. Ngunit pagdating niya sa tahanan ng Panginoon ng lungsod, ang looban ay puno na ng mga kawal at mga katawan ng bantay. Puno ng dugo ang buong eleganteng tirahan, at ang mga hiyawan at iyak sa bahay ay tumatagos sa eardrum ng mga tao. Sa malaking bahay, daan-daang miyembro ng pamilya ni Zhou ang pinilit ni Aaron sa sulok. Tuldok, Aaron, sikat ka pa rin sa mundo. Ano ang kakayahan mong mangbuli ng mga babae at bata? Lumapit ka sa akin kung kaya mo, Zhou Kaishan sumigaw at sumugod sa mga tao. Alam mo, ano ang nangyayari sa iyo? Paano ang aking asawa at anak na babae? Sa sandaling bumagsak ang boses, gumalaw ang kanang kamay ni Hansan, at isang miyembro ng pamilya Zhou ang biglang tumagilid sa kanyang leeg. At bumagsak sa lupa, hindi na muling gumalaw. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Huwag kang maglakas loob na lumapit sa akin. Panipi, muling bumagsak ang ilang pamilya. Ikaw, galit si Zhou Kaishan. Aaron mabangis ng ngiti, gumalaw muli ang mga kamay, isang miyembro ng pamilya ang agad na langhap sa kanyang kamay, gumalaw ang mga daliri, narinig ko lang ang lalamunan ng taong iyon ng bar-adong tunog, at pagkatapos ay walang gas na nakahilig sa kamay ni Han na 3,000. Aaron, ikaw ay isang bayani at misteryosong tao na hinahangaan ng maraming tao sa mundo. Balak mo ba talagang patayin ang mga walang armas na ito sa lahat ng oras?
Sa tabi ni Zhou Kaishan, galit na sumigaw ang isang matandang lalaki, sinusubukang sugpuin ang Aaron ng may moralidad. Sa kasamaang palad, maliwanag na ginamit niya ang maling tao. Hindi kailanman nais ni Aaron na maging isang bayani, pabayaan ang isang bayani. Kung hinawakan mo ang pamilya ko, gusto kong ilibing ka kasama ko. Die for me. With a wave of his hand, mahigit 20 miyembro ng pamilya ng Aaron ang namatay kaagad. Ang mga Zhou na tao ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata, sa harap ng mga tao, na kung saan ay ang misteryosong mga tao, malinaw na ang dyablo ng impyerno. Dad, stop talking to him. Sabay nating patayin. Sa oras na ito, biglang nagsalita ang anak sa tabi ni Zhou Kaishan sa malakas na boses. Nang marinig ni Zhou Kaishan ang kanyang anak na magsalita, siya ay nagmamadali at gustong protektahan ang kanyang anak. Ngunit may biglang sumilay na anino. Pagkatapos ay nawala ang kanyang anak sa kanyang harapan. So ito ang anak mo. Nang lumitaw ang Aaron, naabutan na niya ang batang lalaki na nakatayo sa inner hall, at ang kanyang mukha ay puno ng masamang panunuya. Magsaya ka. Tumingin si Aaron kay Zhou Kaishan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.